Wait lang. Yes. Lumilipat ba? Okay. Okay. So yun. Good morning, church. Good morning, brothers and sisters, and mga friends namin na umattend. And ako, personally, na-encourage ako kasi seeing yung... Oo. So, yun, nakita ko yung mga childhood, mga kasama namin sa CM dati. Ayun, sila Elijah, sila Uno. Grabe. Lalaki na namin. Mas natangkad na sa akin si Uno. And parang kailan lang, no? And such a great honor para sa akin dahil mabigyan ako ng chance na mag-share ng main message ngayon. No? And to continue yung ating series sa ating, lately, meron tayong series. So, yes. Ayun. Even greater things. Ako. Pabalik. Sige pa. Ayan. Ganda pala, yung na-experience kapag live. Sinasabi nila. Nasabi ko na rin yun. So, yun. Okay, good morning again. So, since meron nga po tayong series na ginagawa natin lately, so the scandal of the kingdom, how the parables of Jesus revolutionized life in God. So, yun nga, yung book na to is about, of course, yung kingdom ni God, which is, di naman natin pinag-uusapan yung kingdom as the future or yung heaven, eternity, kundi yung kingdom natin in the present times. Ngayon. So, pinapag-usapan din natin dyan yung different parables. And last Sunday, pinag-usapan natin yung the parables of the weeds, lead by Tito Nuts. Ayan. Kuya Nuts. Kuya Nuts pala. Nasa isip ko na yun kanina, sabi ko, Kuya Nuts sasabihin ko. Nawala. Ayun, so parable of the weeds, wherein si Jesus, kumbaga siya yung nagtanim ng seeds, which is tayo yung seeds, in the field, sa world. So, it's either mag-grow tayo as the good seed, yung wheat, or mag-grow tayo as the bad seed, or yung weeds. So, meron ding idea, yung lesson last Sunday, na being together in the kingdom, hindi lang tayo basta nasa kingdom. Hindi lang tayo basta nandito sa church, but we are of the church. We're not just in the kingdom, but of the kingdom. Hindi lang tayo basta aatin sa church, but we are building yung relationship and connection sa bawat isa. And ako personally, natutuwa nga ako sa kingdom na meron tayo ngayon. Nakikita ko kung paano natin sineselebrate yung victory ng isa, dinadamayan yung problema ng isa, and yun talaga yung gusto ni God. So, just imagine, tayo sa church, we are helping each other, forgiving each other, walang hatred, being compassionate with each other. Ang saya isipin, But of course, wala naman talagang perfect na kingdom since nandito pa tayo sa world. And para tayo lumago, so si God nga, dinassign tayo to grow together sa kingdom. In order for us na mag-grow sa kingdom, it's important din na ma-realize natin that we need to grow personally. Tayo individually. Yes, may idea tayo na mag-grow tayo together, pero hindi natin magagawa yun kung personally, meron tayong, or hindi tayo na-move forward, hindi tayo nag-grow. So, aside sa growth natin personally, importante din na malaman natin na meron tayong responsibility. So again, growth and responsibility, yun po yung magiging title ng message ko. So, growth and responsibility. So, isa to sa mga mahalaga, very important, para mag-grow tayo together sa kingdom. So, yun, yung main passage natin is on Luke chapter 19 verses 11 to 24. Pero, before natin basahin, or before tayo mag-proceed sa first point, yung responsibility and growth, hindi na yan bago sa atin actually. Nasa bahay pa nga lang natin, di ba? We need to grow. Meron tayong kanyang-kanyang responsibility. Diba? Responsibilidad ng mga parents to provide, to take care tayong mga anak. Ganun. And tayo din naman mga anak, mga children, responsibilidad natin mag-obey sa parents.
Di ba? Obey sa parents. Yeah. So, di ba? Meron din tayo responsibility as students na mag-aral ng mabuti, pumasok sa klase, at hindi unahin yung mga laro. Yun. So, hindi na sa atin bago yung responsibility, di ba? Sa bahay pa lang, sa ating role sa church, sa ating role sa work, as students, we need to grow and we need to take responsibility sa kung anong meron tayo. Na para hindi sayang yung pinag-enroll, hindi sayang yung winwork, and so on. So, and tayo naman, as a human, meron din tayong responsibility sa Genesis 1 na pinakita doon. Na we are intended to rule. So, si God, binigyan niya ng authority yung human being when He created yung humans. Diba si Adam and Eve, designed sila to take care yung creation ni God. Designed sila to manage yung earth, basically. So kahit si Adam and Eve nag-sin, hindi naman nawala yung responsibility ng humans to take care yung earth, di ba? Tayong mga humans, we are to manage yung earth, yung mga bodies of water pa din, mga forest, yung Sierra Madre, di ba? Ano tayo, we are designed to really take care yung mga creation ni God. And another thing, hindi natin siya i-take care yung earth nang wala si God. God expects us to have this responsibility na kasama siya. Okay? So, another thing, faithfulness is important. Before tayo mag-proceed sa ating mga next points, mahalaga na malaman natin na yung faithfulness is very important. Na, alam nyo, merong sinasabi or meron tayong idea sa Christianity na meron heaven and earth, or heaven and hell, may eternity. Pero sa ngayon, hirap pa natin siya intindihin kasi hindi natin makita, di ba? Hindi pa natin ma-imagine, hindi natin alam yung exact na itsura ng heaven. Hindi natin alam, hindi pa natin nakikita si God mismo. But we only have this limited vision. Unti lang yung pagkakakita natin. Based lang tayo sa Bible, di ba? Unti lang yung mga vision ng pagkakilala natin kay God, unti lang yung image na nakikita natin about the heaven. Pero the wisdom there is, as we learn yung faithfulness sa mga maliliit na vision, sa mga small things na to, sa mga small beliefs natin, as we learn yung faithfulness sa mga bagay na yun, God teaches us more and more about His kingdom. So kahit unti lang yung pagkakaalam natin, ano ba yung heaven, sino ba si God, pero if we remain faithful sa ganung belief natin, unti-unti, si God may i-reveal sa atin. May i-reveal how important yung church, may i-reveal how important yung relationship natin kay God. So, the first point na gusto ko pong i-share sa atin is, make your mina grow. So, make your mina grow. So, babasahin natin parables mamaya is the parable of the mina. Pero yung context lang nito, first, si God, in-expect niya na we are to take charge of something. So, meron tayong kanya-kanyang responsibility. Kanya-kanyang dapat pangalagaan. Meron tayong authority, including yung sarili nating katawan. So, sarili nating talents, sarili nating character, and so on. And gusto ni God na mag-rely tayo sa Kanya para mabigay yung glory for Him. And isa sa mga primary responsibility, lahat ng mga important themes, mga important matters, I believe very important yung aspect ng financial, yung money, diba? So, ang daming nagagawa ng money, There is more power, diba? Maraming opportunities kapag meron kang pera. And si Jesus, naiintindihan yung ganitong fact. Si Jesus, naiintindihan niya that money is important and kaya niya in-address ito sa parable. So, He knew that money is important because it really gives power to each and every one of us. Sorry. So, yun. So, let's all read sa Luke chapter 19. So, himay-himayin natin yung scripture sa Luke chapter 19. This is the parable of the minas. Okay. So, before we read, itong preaching niya about this parable, ito yung pinreach na itong parable na ito nung patapos na siya sa final trip niya to Jerusalem. Ito yung after nila mag-dine in sa house ni Zacchaeus, pagtapos nila kumain. So, si Jesus, he's teaching about responsibility nung time na to. Hindi siya about
life and death or judgment. So it's about responsibility. So ibabasahin natin Minas. In the time of Jesus, pera ito. So yun yung interpretation natin ngayon. Minas is money nung time na yun. Atong nobleman nga, di ba, binigyan niya ng mga pera itong mga servants and umalis siya to have a journey. Tapos he left them, di ba, to invest it. Binigay niya yun para maging responsible sila. So let's all read. So Luke 19:11 to 13. Sabi doon, while they were listening to this, he went on to tell them a parable. Because he was near Jerusalem and the people thought that the kingdom of God was going to appear at once, he said, a man of noble birth went to a distant country to have himself appointed king and then to return. So he called 10 of his servants and gave them 10 minas. So put this money to work, and he said, until I come back. So, nung mga time na yun, hindi na bago sa kanila na merong isang nobleman pupunta sa ibang lugar or pwedeng Rome para pakiusapan nila yung emperor doon na gawin silang hari sa sarili nilang city. So meron ganong context na may mga tao na nobleman na pupunta nga ako sa Rome para maging king ako sa sarili naming city. Hingin niya yung approval ng emperor. And before nga umalis yung nobleman, di ba, binigyan niya ng tig-iisang mina itong 10 servants. Which was yung mina, pwede natin siya i-convert as 100 days of wages or 3 to 4 months na sahod ng mga empleyado ngayon. So kung isipin natin, isa siyang good money na eh. Diba? Maayos na siya. May value na yung money na binigay sa kanila. And to continue, yun. Sa verse 14, but his subjects hated him and sent a delegation after him to say, we don't want this man to be our king. So yung sakit nun, yung sarili nilang citizens, ayaw nila magkaroon ng power para maging king, itong nobleman. So in verse 15, he was made king, however, and returned home. Then he sent for the servants to whom he had given the money. In order to find out what they had gained with it, the first one came and said, Sir, your mina has earned 10 more. So, itong servant, di ba, nagkaroon siya ng earnings. Kung kukumpitin natin, it's 1,000% earnings actually. So 1 to 10. And itong servant, sinabihan lang naman siya ng put this money to work. Sinabihan lang naman siya na siya na yung mag-take charge. Gamitin mo yan, gamitin mo yan sa business, palaguin mo yan. Yun lang yung sinabi sa kanya. Pero, hindi naman sinabi specific kung paano gagawin yan. Hindi naman sinabi, ito yung instruction ganito mo siya papalaguin. Ganito mo siya i-invest. Ganito mo siya, ito yung strategy. Hindi ganon. Sinabi lang sa kanya, put this money to work. But itong servant, he gained, 10 more. Why? Because he took initiative. Sinabihan lang siya na, gawin mong business. Pero siya mismo, he took initiative and with seriousness. Seryoso siya doon. Binigay sa kanya yung responsibility na yan. In the same way, tayo po, mga kapatid, we need to be involved sa business ni God. So, kailangan natin ma-involve. Hindi sinabi ni God paano at kung ano dapat specific, step by step, ano gagawin natin. But tayo din, kailangan natin magkaroon ng initiative. Kagaya na itong servant na to. And if we do, mas may intindihan kasi natin yung purpose and why, bakit ba natin ito kailangan gawin sa kingdom. So to continue, ayan. So, yun yung points. To continue, so verse 17, sabi doon, well done, my good servant. His master replied, because you have been trustworthy in a very small matter, take charge of 10 cities. So, take note yung word na very small matter. So, ganito lang yung meron yung bawat servants. At isa sa mga main ideas ng parable na to is, people
believe they have very little. You know, tayo, may tendency tayo isipin na, ito lang naman yung meron ako. Ito lang naman yung binigay sa akin ni God. Hindi ito kagaya ng ibang tao. And people may not understand, no, yung minsan hindi natin maintindihan na yung body natin, yung kung ano yung meron tayo ngayon, yung status natin in life, dyan talaga tayo nilagay ni God because meron tayong purpose. No? That's where they are meant to reign. So, yung sarili natin, kung ano man yung meron tayo ngayon, that's our own kingdom na meron tayong authority. So, no matter how small, isipin man natin, but, you know, that the idea is, dyan ka nilagay ni God. Hindi yan kulang. So, ganun siya ka-simple, no? Pero ano nga ba ibig sabihin nun? Think about yourself for a moment. Yung body mo, yung intellect, katalinuhan mo, yung talents mo, yung resources, money, character, kung ano man yung meron ka ngayon. You know, some people may nag-struggle makakita ng contentment sa kung ano meron sila right now. Pero, you know, sabi nga sa parable, to the one who was trustworthy in a very small matter, or sa ibang version, faithful in a very little, sabi ng nobleman, take charge of 10 cities. So from a very small matter, ngayon, meron na silang malaki na kingdom, which is itong 10 cities. Mamaya, mas may iintindihan pa natin siya. You know? And, spoiler yan. Joke lang. So, yun. Since meron na tayong small matter, di ba? Hindi naman question ang bakit God, ito lang yung meron ako. I hope we don't have that question na hindi naman ako kagaya ng iba eh. Na ito lang yung kakayahan ko compare sa isa. Ito lang yung meron akong blessings compare sa isa. That's not the question. The question is, can we be faithful with these basic gifts God has given us? So yung sinasabi mong meron kang onte, meron ka. But are you faithful doon sa meron ka na yun? So kailanman hindi tayo wala. Lahat tayo meron. But that is the question. Faithful ba tayo? Because if we do, kagaya ng servant, meron tayo at magkakaroon tayo ng sarili nating version ng 10 cities. Only God will give. So dito, sa 17, makikita naman natin na yung nobleman, nung nalaman niya na binigyan siya nagkaroon ng malaking earnings yung servant, hindi naman siya nag-celebrate na, yes, ang dami kong pera. Yes, ang dami kong blessings. Salamat sa'yo. Pero itong sinabi niya is, well done, my good servant. Sa ibang version, or pwede natin siyang i-rephrase, no? Na, good job. I'm impressed with you. So, itong nobleman, hindi siya interested sa kung ano yung kita na meron siya, but interesado siya sa kung sino ba yung servant na yon, kung ano ba yung ginawa ng servant na yon. Nobleman was interested in who that servant was a person. Kung sino siya as a human. So, makikita natin na yung treasure ni God, hindi siya sa output ng ginagawa natin. Maybe kina-question natin, wala pa nga ako nagagawa so far. Wala pa nga ako nagagawang service. Di ako kagaya nila, di ako kagaya ni Neto, ganyan. But you know, nakikita ni God yung faithfulness mo. Nakikita ni God kung sino ka as a person. If nag-grow ka, you know, maybe kasi hindi nakikita masyado yung growth mo ng ibang tao, but you know deeply na meron kang relationship kay God na nag-grow mo. So yun yung question no? Are you growing sa church? Or, you know, are you growing kapag wala ka pa sa church? Or are you still growing even dito ka sa church? So, growth is very important. At yun yung nakikita ni God. Tuloy natin sa verse 18. The second came and said, Sir, your mina has earned 5 more. His master answered, You take charge of 5 cities. So itong second servant, di ba? Itong second servant, nabigyan din siya ng 1 mina, pero na-earn niya is 5 more. So, kinaliit ba niya yun? No. Because pinapakita lang dito that not everyone can handle yung same load.
Not everyone pantay-pantay na, ito, wow, naka-earn siya ng 10 minas. Pero, kasi kaya niya yun i-handle. No? Ready siya doon. Ready siya sa work and responsibility na yun. If you earn 5 cities, it means yan yung kaya mong i-handle. Not everyone is the same. So kung naiisip natin na, ay, ang galing naman nito, ang galing naman niya. Ito lang naman yung nagagawa ko eh. There's nothing wrong with it. Because si God, binibigay lang niya yung something na alam natin na kakayanin natin. And we shouldn't minimize, di ba, yung mga simple things. Kagaya ng pag-welcome sa church, di ba? Yep. Yung pagtuturo sa CM ministry, even yung pangangamusta lang natin sa bawat isa, you know, it's all the same level sa eyes ni God. What more important is kung sino ka at bakit mo siya ginagawa for Him. So we shouldn't compare ourselves na, ay, di ako nakakapagsalita kagaya ito lang yung ginagawa ko, nag-welcome lang naman ako eh. Walang mali doon. And you may earn 5 more cities. Hindi man yung 10, but God entrusted you with it. Si God mismo nagbigay sa inyo. And, you know, diba, some of us have deep investment. Matagal na sa church, matagal na nag-serve, kilala sa church, kilala ng halos lahat, but some do not. Pero, hindi nga siya kawalan. You know, it's really okay. Because it's, in the end, si God pa rin naman nakakakita kung ano man yung merong ginagawa, kung ano man yung growth na ginagawa natin for Him. So, all of this, part of you growing in your responsibility, in your own kingdom. Meron kang sariling kingdom, meron kang sariling responsibility, ipag-grow mo yan, kapatid. No, hindi tayo to compare with others. So, yan. What is more important is your faithfulness, not the size of the work. So, many people, di ba, bothered sila na ganito lang eh. Maliit lang yung meron ako eh. Di ako kagaya ng iba na matalino, na magaling salita na and all. Pero, yung importance na is yung faithfulness. I hope we don't get the heart na na ito lang naman yung ambag ko sa church kahit hindi na ako mag-step up. Marami naman ng ibang magagaling dyan eh. Diba? Marami naman ng ibang magagaling dyan, hindi ko lang kailangan magsalita. Sasabihin na ng iba yan. Or, hindi ko lang kailangan mag-preach kasi may mga nag-preach naman na. Hindi ko lang kailangan mag-serve kasi may mga nagsa-serve naman na. I hope we don't get yung ganong heart. Because, you know, ako personally, naramdaman ko din yun eh, at some point. As me, as a Christian, mag-8 years ng Christian, naramdaman ko din yung point na bakit pa ako kailangan mag-step up? Eh, marami naman ng mga awesome din. Marami naman ng mga nagsasalita, marami naman ng mga nagsaserve. But, you know, isa sa mga realizations ko is, kumusta ba ako nun? Yun ba yung tama sa harapan ni God? No, it doesn't matter kung may marami ng may ginagawa. It doesn't matter kung malaki yung responsibility ng isa, but what matters is yung faithfulness mo. So, nagiging involved ka lang ba sa church because dahil basta makagawa ka lang ng something or may responsibility? Because I believe kapag involved ka sa church, if you are really faithful sa relationship mo kay God, no matter how small yung ginagawa mo, matutuwa si God doon. And we may earn 10 cities, 5 cities, pwede naman 3 cities lang, 2 cities, but what's more important is yung faithfulness. So, even yung pangangamusta sa bawat isa, it's really a big thing. Again, yung kingdom naman, hindi lang siya limited sa religious things. Again, yung kingdom, hindi lang siya basta nasa stage or nakikita as religious things. Pwede rin siyang artwork, yung mga pub mats, yung kung paano hinahandle or operations ng church. You know, we could help sa ganung way. Hindi lang siya basta here sa stage. You know, maraming paraan, actually. Yung kingdom ni God, hindi lang siya limited sa religious things. So, if you feel like na, yes, pwede ko tong gawin for God. Pwede ko tong gawin for my growth. Do it. Kasi may akibat din na cities si God. And, you know, you have more power than
than you realize if you invite God to move in your life. There may be doubts sa atin, sa sarili natin ngayon. Even ngayon, baka kina-question nyo yung sarili ng abilities. Ako, sakit ko yan actually. Yung kina-question ko yung sarili kong abilities. Yung pagiging hard, parang walang tiwala sa sarili. But, meron tayong power. Meron tayong power na hindi natin na-realize, but we have this power kapag in-invite natin si God mag-move sa life natin. And ako, kitang-kita ko yung power na yun. May doubt ako sa sarili ko, but I just invite God to move sa life ko. And looking back, nakikita ko na grabe si God na mag-work sa life ko. Kung paano niya ako ginrow. One of my, parang gusto ko i-share ngayon is yung Seaside Cluster. So meron kaming Bible talk group sa iba't ibang school, iba't ibang cities. So meron mga Tough cluster, kung saan nandun yung mga Lasal, DLS cluster, ganyan. Sa amin, Seaside cluster, mga Pasay na schools. So, yung NU MOA, yung PhilSCA, STI, APC. And it all started nung Kongre. Ako, nabigla ako kasi may mga ganito pala. May mga clusters pala. Kala ko mag-aaral lang naman sa college, pero may mga group pala sa college. And it all started sa Kongre. And yung NU Manila, sila yung nagaya muna sa amin na mag-gather. Nung nag-gather kami ng NU Manila, sabi, parang nagkaroon ako ng heart na, what if sa NU MOA din? Kasi ang dami palang disciples sa NU MOA eh. Sabi ko, at least 1 or 2 people na merong same heart as me, itutuloy namin to, kaya namin to. So, we started as 3, naging 4, ina-invite na isang friends, and naging 5, kasama na si JR, naging 5. Then sa upper left, naging 5. Sa upper right, first time ko na-invite ng mga friends ko, mga kaklase ko, nasa circle namin. And naging 8 kami nung time na yon. So sabi namin, uy, nakare-recognize na rin tayo ng Manila cluster. Sila Kuya Loren, na-invite na kami sa GC and all. Nakausap ko na rin si Kuya Loren. That's why na-invite namin siya as guest speaker dun sa lower left. And then si Kuya Loren, kung makikita nyo, medyo maliit lang. So, dahil na-invite na namin si Kuya Loren, may mga ibang clusters na rin na gusto dumalaw, gusto makibisita, gusto makijoin. So, mga ibang Manila disciples dumalaw, nag-join na rin. So, dyan sa lower right. So, dumami na rin kami hanggat sa didn't expect yung growth na makikita ako personally na from 3-4 people, of course, di naman palagi ganito, but the fact na God moves sa kingdom, na nagsimula sa small seed ng faith. Sa upper left, ayan, nandyan consistent umatin yung mga kaklase ko, nakilala na rin nila JR, and nagkaroon kami ng mga, ibang friends. So, na-encourage ako kasi parang mas dumadami pa yung friends kaysa disciples nung time na yan. So sa upper right, yung friends ng friend namin, nag-i-invite na rin sila ng kanilang friends, so mas dumami nung sa upper right. Sa lower left, dumalaw na rin even yung mga Las Piñas people, yung mga friends namin, ibang disciples, Manila, Las Piñas. And sa lower right, yan yung pinakamadami namin. 25 people meeting in one place, having yung Bible talk. So, andyan yung mga ibang disciples, meron din mga Sparta, sila Kuya Brandon, umattend. Ako, sabi ko, nag-story lang naman ako ng PubMat namin. And gulat ako, andun sila. Hindi man lang sila nag-chat or what, pero umattend sila kasi nga, may in-invite daw sila na tiga Cebu nung time na yon. So before sila umalis daw, that night din daw yung yung kanilang flight. Tapos umattend muna sa amin. And andyan din yung mga friends din ni JR nandyan. 8 friends were there. Tapos the rest, mga ibang disciples na from ibang clusters. And hindi perfect yung cluster. Hindi perfect. Pero ako personally, very amazed ako dahil si God, grabe siya magbigay ng power. Ako, for background, hindi ako sanay mag-meet ng isang group. Mahiyain ako kapag may bagong tao. Mahiyain ako kapag, alam mo yon, mag-a-approach ka ng mga friends ng friend mo. Parang, so at first, talaga awkward. Pinag-grow ko yun.
Sanay ako dito sa Muntinlupa na kumbaga tumutulong lang ako. Pero yung ako, mag-isa parang magsasabi ng ganito, yung mag-meet tayo, ganyan-ganyan and all. And wala siya talaga sa comfort zone ko. Many times, andyan yung doubt, andyan yung kaya ko ba to? Andyan yung negative talk sa sarili ko. But I realize na itong mga negative talks na to, ito yung nilalagay sa akin ni Satan para hindi ako mag-grow. Ito yung nilalagay sa akin ng kaaway para hindi ko masunod si God. So kahit nagdududa ako sa sarili ko, and na-encourage ako dahil makaganda yung hearts ng mga kasama ko. Yan, mga hearts nila JR na G pa rin sila, ganyan. So ako, kahit nag-doubt, sige, tutuloy ko to. Kahit may mga challenge ako personally, andun pa rin yung heart ko to continue. And ako, si God talaga lahat yan. Kung ako lang, di ko alam kung paano. Pero dahil si God, binigyan niya ako ng power, binigyan ng power bawat disciples. Yung time na yun, nagkaroon kami ng strength to invite yung friends. And sa ngayon, happy ako kasi since pag-graduate na ako, si God amazing pa din. Kasi, thank you. Kahit paalis na ako sa seaside, God is so amazing kasi may nire-raise up siyang bagong leader. Bagong brother na gulat ako, andun yung heart niya. Hindi siya umaatid ng mga congre for many years kasi sector nila hindi talaga ganun pala attend. But ngayon, very willing siya. And ako, amazing. Kasi ito lang yung pinag-pray ko kay God na paano yung kapag mag-graduate na kami, pag mawawala na yung mga disciples. But God is so powerful. God is continuously raising leaders, raising people na makagamit niya. And tayo mga kapatid, we may doubt ourselves. Pwede tayo magkaroon ng mga sariling negative thoughts or karapat-dapat pa ba akong gawin to? But if you let God enter sa life natin, God will move. God will give you power. God will give you hope and His love. Kaya ngayon, para mag-grow tayo, for my second point, growing is knowing His character. Mahirap mag-grow kapag hindi natin kilala si God mismo. Sometimes, di ba, parang pwede tayong fired up at some point in our lives. Okay? Gusto ko mag-study ng Bible, gusto ko mag-quiet time, gusto ko mag-serve and all. Pero sometimes, parang naglalay low tayo, di ba? Nawawala yung fire. Maybe because nakakalimutan natin kung sino si God. Nakakalimutan natin yung sino ba yung character. Ano ba yung character ni God. And babasahin natin yung scripture wherein yung third servant naman, nagkaroon siya ng ibang view sa kanyang master. Nagkaroon siya ng ibang perspective doon sa nobleman. So, kung isipin, nangyayari din siya eh. Many people have the wrong view of God. Diba? Many people, iba yung pagkakakilala nila kay God. Although, kilala natin siya by name, but hindi natin kilala by character. So, let's all read again. Sa parable of the minas, Luke 19:20-21, ito yung third servant. Then another servant came and said, Sir, here is your mina. I have kept it. I led away in a piece of cloth. I was afraid of you because you are a hard man. You take out what you did not put in and reap what you did not sow. So, itong servant na to, kumbaga, meron siyang heart na, bigay mo sa akin to, sige, ito lang din ibibigay ko. Ito lang yung meron ako, sige, ito lang din ibibigay ko sa iyo, God. But, si God hindi nag-work sa ganong terms. Itong servant, maybe, he is playing safe, thinking na, well, wala naman akong ginagawa masama eh. At least, hindi ko mawawala yung mina. Diba? At least, wala akong ginawang masama. Di ko to napahama kung ano binigay sa akin. But, trying not to do anything was the biggest wrong. So, pwede nating isipin na, sige, hindi na muna ako mag-church or
wala naman akong ginagawa masama. At least, mabait akong tao, di ba? At least, di ako kagaya ng iba. At least, hindi ako gumagawa ng krimen. Di ba? Wala naman akong kaso or what. So, wala kang jaywalking. Diba? Pwede natin isipin na wala naman akong ginagawa mali. But the thing is, kapag hindi ka nag-grow, yun yung ayaw ni God. Yun yung biggest wrong. So yung servant na yun, he did not take any effort. Diba? Wala siyang effort to invest it. Na-receive na yung mina na yun from God, pero wala siyang ginawa doon to grow. Hindi siya naging involved sa business, hindi niya yung pinalabo. And, itong servant, kumbaga, kung ano lang yung meron sa kanya, yun lang yun. Hindi niya yun pinag-grow. Alright. Okay. Okay. Yun. So, ito yung alarming sa atin, mga kapatid. We can be on the wrong side of life when we don't know God's character. Kapag iba yung pagkakakilala natin kay God, pwede tayong malihis. Pwede tayong mawala sa side ni God. So, many people are frightened by God. Natatakot sila. And yung takot na to is a negative thing. Itong takot na pinag-uusapan ko is negative. So, they think that si God, threatening, di ba parang, ba't ako pupunta kay God? Mapapahamak lang ako dyan kasi ganito ako, makasalanan ako, marami akong ginagawang hindi maganda. Yung iba nga sinasabi pa nila na kapag pumunta sila sa church, masusunog sila, di ba? So, many people find God threatening. Or maybe, hindi pa nila naririnig yung gospel accurately. Hindi pa nila naririnig kung paano si God, si Jesus, hinahal sila through the cross. Hindi sila na-expose sa forgiveness, sa love, sa grace, sa mercy ni God. Or maybe naman, meron silang negative life experiences. And this is very valid. Nagkaroon sila ng hindi magandang experience in life, then maybe nasisi nila si God. That caused them to hide from God. Diba? May mga tao, they are hiding from God. And yun yung danger ng fear. Diba? It drives us to hide. Kapag takot ka kay God, kapag takot ka sa church, takot ka mahusgahan, takot ka i-confront yung mali mo, pwede tayo magtago. And pwede natin, through fear, dahil sa fear, pwede hindi na tayo magtiwala kay God. Hindi tayo maging open sa bawat isa, even kay God. Yung fear, it pushes us sa corner, wherein sa corner tayo, lonely tayo, takot tayo. Yung fear, it pushes you to have yung mga trust issues sa paligid. So fear is, in many ways, the worst thing that happened to people. And itong fear, nagkaroon sila ng fear because hindi nila kilala si God. They don't know ano ba talaga yung character ni God. Iba yung perspective nila ng greatness ni God. And we may think na yung greatness ni God is parang mga boss sa higher floor, executive office na hindi nila pwedeng tingnan, makita, kasi nga sobrang taas. Tapos, either lagot sila or papurusahan sila. But God's greatness, it's not like human greatness. So yung greatness ni God, hindi siya yung nasa isip natin kung paano great ang isang tao. No, iba yung greatness ni God. And narinig ko to one time sa isang Bible talk lesson. Merong analogy na, share ko din yung analogy na merong isang ants or merong mga ants. Tapos, hindi naman natin pwede sila turuan kung ano yung tama at mali. Hindi tayo magkakaintindihan between the ants. Hindi mo naman sila pwedeng, mali yan. Hindi mo kainin yan. Hindi natin pwede turuan yung ants. Hindi tayo magkakaintindihan. But in order for me, na para maintindihan niya ako, maintindihan ko siya, kailangan ko maging ant. Pero, that's a foolish idea. Bakit? Andito na ako, mataas na ako. Human na ako, I have all the power, no?
But for me to understand and to teach you, Ann, kailangan ko pa maging Ann? No way. Kasi tao na ako eh. But we realize na yun exactly yung ginawa ni God sa atin. So in His eyes, we're like yung mga tiny insect or si God, highest, diba? King of kings, Lord of all, creator of everything. And yet, para maintindihan niya tayo, para maintindihan natin siya, para magkaroon tayo ng relationship sa Kanya, si Jesus bumaba dito sa earth. No, in human form, 100% human, para maintindihan niya yung pain natin, para maturuan niya tayo, para magkaroon tayo ng relasyon kay God. And ganun yung greatness ni God. God's greatness is revealed in His humility. Si God, handa niya magpakababa para intindihin ka. He is ready, He is willing para magkaroon ka or tayo ng relationship sa Kanya. His care and love go out to every person. So mga kapatid, if some people think na insignificant sila, na hindi naman sila important, na may nagawa na ako in the past. Ang dark na ng past ko, parang ang tagal ko nang hindi umaattend sa church. Matagal ka man umaattend sa church, consistent ka man umaattend sa church, we are all the same. Lahat tayo naambunan ng love ni God. His care and love go out to every person. Kahit sino tayo, kahit ano yung background natin, lahat tayo minahal ni God. Lahat tayo concerned si God. And yun yung greatness ni God, mga kapatid. Hindi lang siya yung basta kakatakutan natin. Hindi lang siya yung, ay si God, nakakatakot yung pag bumalik ako sa Kanya kasi may mga nagawa na ako. Ayoko na nga bumalik. Ayoko na nga magpakita. Ayoko na nga mag-serve. Kasi madami na ako nagawa eh. But no, yung greatness ni God, yun yung maganda eh. Meron tayong relationship. Meron tayong endless opportunities, endless chances na pwede natin gawin. So, His care and love go out to every person. Kahit sino ka man. Kahit feel mo hindi ka important sa eyes ng mga tao, important ka sa eyes ni God. So, yun yung something na hindi na-gets ng servant. The servant did not get it. Namuho sa kanya yung takot and iba yung pagkakakilala niya. So, he reflects yung mga attitude ng mga tao ngayon na who do not move forward or grow sa kingdom because they don't know how good God is. So, yung third servant, it reflects yung mga people na kampante na sila eh. They have easy life. Hindi na ako mag-grow. Hindi ko na kailangan kilalanin si God. Hindi ko na kailangan umatid ng church. As long as masaya ako. As long as wala akong nagagawang mali. As long as feel ko, di ba? Hindi naman ako nakakatapak ng tao. Mabait naman ako. Andito pa rin yung Mino, yung binigay sa akin, hindi nawawala. But, God designed us to grow. God designed you na put it into business, yung mina na meron ka. So, living a life ng walang directions, di ba? I didn't do anything wrong naman eh. Yun yung mga nire-reflect ng servant na to. Nire-reflect niya yung mga tao na hindi pa na-absorb yung truth ng pagmamahal ni God sa mga tao. And to continue, nagkaroon ng magandang response si Jesus doon sa sinabi nung third servant or sa yung nobleman nagkaroon ng magandang response doon sa sinabi ng third servant. So let's read. His master replied, I will judge you by your own words, you wicked servant. You knew, did you, that I am a hard man, taking out what I did not put in and reaping what I did not sow? Why then didn't you put my money on deposit so that when I came back, I could have collected it with interest? Then he said to those standing by, take his mina away from him and give it to the one who has 10 minas. So yung mina na meron, yung isang mina na meron tong third servant, ibinigay pa doon sa naka-earn ng 10 more. Why? Because itong servant, he did not do justice doon sa generosity ng master niya. So binigyan na siya ng something, pero
sinayang yon, sinayang na yun. And he didn't regard himself as seriously as his master did. Nung binigay nung master, nung nobleman, yung mina na yon, he's serious with it. Seryoso siya doon, na ibibigay ko to, palaguin mo. Put that to work. Pero tong third servant, kampante lang siya. You know, hindi siya seryoso doon sa sinabi ng master na yon. And, no, sayang yung opportunity. That's one thing na gusto kong maiwan din sa atin ngayon. Take yourself seriously as God's creation and believe your worth is investment. Mga kapatid, si God, nung kinreate tayo, seryoso siya. Meron siyang plan, meron siyang purpose, bakit niya kinreate. Meron din siyang binigay na minas sa'yo. Something na blessing, resources, and if sasayangin mo lang to, if hindi ka mag-grow as you know, malaking sayang din kagaya ng third servant. And you must believe, mga kapatid, that you are worth sa kanyang investment. So God invests sa bawat isa sa atin ngayon. You know, si God, I believe na di lang niya tayo basta kin-create because wala, gusto niya lang. But, you know, lahat tayo kilala ng God. Each by name. And each of us meron purpose. That's why we must believe na we must believe and do and be serious sa investment ni God. Ininvestan tayo ni God, mga kapatid. So, there are three things na gusto kong iwan na lang sa atin ngayon before I end. First is, we identify our minas. Ano ba yung mga minas natin ngayon? So, money, pwedeng pera yan, resources yan, our mental, physical capacities natin, di ba, yung mga talents natin, mga abilidad, katalinuhan natin, yung family natin, yung work natin, education natin, they all can be minas or something na responsible tayo. Something na binigay sa atin ni God and we need to take responsibility for. And take responsibility for them and invest them for His glory. So isipin mo kung ano yung minas na meron ka. And kapatid, gamitin mo yon. Maging responsible ka doon and invest mo yon. Ipag-grow mo yon, kapatid, for His glory. So that's something na we need to do para lumago tayo as a kingdom together. We need to determine ano ba yung mga minas natin at maging responsible tayo doon. Ipag-grow natin yon. Number 2, know God more deeply. And only then, we can grow and fulfill our duty to honor Him. So, mas madaling mag-grow, mas madaling maging fired up kapag kilala natin si God. Kilala natin yung ino-honor natin. So, that's a challenge for each and every one of us na kilalanin mo si God deeply in order para magawa mo yung responsibility more. So, how was our quiet times lately? How's our reading yung ating mga Bibles? So, lately ba, andito pa rin ba yung goal na kilalanin natin si God deeply? Or kampante na tayo na meron naman na tayong relationship sa Kanya. For the disciples, kampante na ako na disciple naman na ako, na Christian naman ako. Kampante na ako na maatid naman ako every Sunday. Hindi naman ako umaalis. But, andun pa ba yung desire natin to know God more deeply? And for those sa mga friends na natin sa amin ngayon, no, this is also an encouragement na if you know God deeply, you can grow. You can be better. So, kami, nagkakandak kami ng Bible studies. So, if you want to know God more deeply, itong church na to is very open to help you para mas makilala pa si God. Ako personally, I want to study the Word kasi ako din mismo, mas marami ako natututunan din. And at yung wisdom, if you know yung character ni God more, mas madali natin siya isa-serve, mas madali tayo magkakaroon ng heart to grow. And mahirap mag-grow nga naman if we don't know sino si God. Number 3, it's time to grow. Don't waste our time and our minas.
So God entrusted us with this. So let's step up and be serious. Mga kapatid, brothers and sisters and friends, it's really time na mag-grow na tayo, maging better tayo sa person. Because wag tayo maging kagaya ng third servant na pagdating ng time na hinanap na ng nobleman, asan na yung invest ko sa'yo? Sino ka na naging? Wala siyang mapakita. And darating din yung time na si Jesus, di ba? Titingnan niya, kumusta na ba yung naging life mo so far? Nung umalis ako sa journey, pagbalik ko, asan na yung binigay ko sa'yo? So God, binigyan niya na tayo ng mga responsibility in our own kingdom. Binigyan niya na tayo ng minas na kailangan natin ipag-grow. So ngayon, as we learn yung parable of the minas, growth and responsibility, I do hope and pray na mag-take tayo ng actions and to really have this heart na mag-grow. And always remember na si God, He entrusted you with so many things. Kung ano man yung meron ka ngayon, binigyan ni God sa'yo. Ngayon, paano ka mag-respond with it? So, since si God binigay niya yan ng seryoso, kailangan din natin maging seryoso sa pag-aalaga na yun. We shouldn't live a life na very comfortable or easy life na wala doon si God. So again, growth and responsibility, and to God be all the glory. Amen. And sa pagtatapos natin, let's pray. Lord Heavenly Father God, you are amazing, you are powerful, and yet God, binigay niyo kami ng something na kailangan namin i-take responsibility. Kung ano man yung meron namin sa amin ngayon, binigay niyo po yan with a purpose. Ininvestan niyo po kami, Lord, and I do hope, God, na ma-realize namin na dahil dito, kailangan namin mag-grow, na kailangan namin mag-take responsible sa kung ano man yung pwede namin magamit for you, for your glory, Lord. Help us, God, na magkaroon ng desire to know you deeper. Help us, God, na kilalanin ka namin at magkaroon kami ng decision na maging better as a person, na mag-grow kami as a person, spiritually, physically, mentally. And Lord, dalangin ko, God, na ito, pagtapos ng Sunday, Father, another weeks na darating, another days where nasa school, nasa work po kami, I do hope na makita nila, God, yung kami as a Christian, Lord, na willing to grow, willing to take responsible sa kung ano man meron kami. Help us, Father God, to honor you with our selves, with our blessings, with our minas. Help us, Father, na to really love you more and know you more deeply, God. Maraming pasalamat for this opportunity, and we love you, Lord. In Jesus' name, amen.